Akala siguro ng iba, madali ang mag-buy and sell. Yung bang bibili ka lang ng sasakyan, tas ipopost mo na at ibebenta. Pero sa posisyon ko, hindi siya ganun kadali. Ginagawa ko kasi, every time na may check akong sasakyan, ako mismo ang pumupunta para tignan maigi yung sasakyan na ibebenta ko. Tapos, ang number one rule ko pa tuwing bibili ako ng sasakyan, kailangan direct first owner lang. Hindi ako nagtatransact kapag hindi na kayo ang first owner. Hindi rin naman ako bumibili ng mga sasakyan galing sa bangko o galing sa ibang car dealers kasi gusto ko nakakausap ko ng husto yung mismong first owner. Pag nabili naman na ang sasakyan, hindi naman pwede guys na diretso mo na lang yung ipopost. Kasi syempre, second hand yung binili mo, expect mo kahit papano meron yung issue. At yun yung isa-isa nating aayusin. Kasama na din yan guys yung pag-PMS at syempre, pagpapaganda at pagpapabango ng sasakyan. Kahit na maayos ang kondisyon ng sasakyan na nabili natin mga bossing, alam nyo ba na isa sa hard truth pagdating sa pagbabuy and sell, unang-unang tinitignan dyan ng mga buyers natin is yung itsura. Kailangan maganda at kaakit-akit sa paningin nila. Which is yun yung medyo nahihirapan tayo. Bakit? Hindi naman pangit yung binibili natin. Pero syempre kulang kasi tayo guys sa equipment para magpaganda at magpabango ng sasakyan. Wala tayong magandang showroom para naman pag dumating ang buyer, makikita nila na napakaganda ng ambience nung pinagpaparkingan mo ng sasakyan mo. Next thing, kulang din tayo sa equipment para makapag-buffing, makapag-interior at exterior detailing. Kasama na rin syempre yung pagpapaganda ng engine bay. Tapos, wala rin naman tayong mga tauhan na pwedeng mautusan para gumawa nun. Kaya nga, tayo rin ang gumagawa. Buti na lang mga bossing is kompleto na ang mga nabibili kong materials galing sa Grand Toro Oro. Ayan, makikita ninyo. Sa kanila ko binibili yung langis from Repsol. Tapos yung mga ginagamit ko naman for detailing na galing naman din sa Aeropack. Pagdating naman sa ating mga horns at wipers, ayan, makikita ninyo ang blow punk. Isang bagay na gusto ko kaya ako nagdi-DIY kasi syempre pulido akong gumawa. Lahat kasi ng binibenta kong sasakyan, tinuturing ko na parang sarili ko ring sasakyan. Kasi ang gusto ko, syempre yung bibili niyan, hindi naman madidismaya. Yung bang parang kapag bumili ka ng sasakyan, kahit matagal mo nang ginagamit, hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Kaya nga hands-on ako sa paggagawa ng lahat ng sasakyan na yan. Kahit sa pag-change oil, gumagamit ako ng magandang klase ng langis. Ang makina, mabilis din yan dumumi, pero hindi mo pwedeng idahilan yun sa buyer guys. Kailangan, bago mo yan ibenta sa kanila, maganda rin tignan pati ang engine bay. Kaso, mahal ang engine detailing guys, kaya nga buti na lang meron tayong Sparkle 1. Basahan lang ang kailangan nyo at itong Sparkle 1, tapos kung meron kayong air compressor o kaya blower, bugahan nyo muna lahat ng alikabok. Tsaka nyo na ngayon i-spray ang Sparkle 1 sa lahat ng plastic and rubber parts ng inyong engine bay. Konting paalala nga pala guys, bago nyo pala gawin to, tanggalin nyo muna yung negative terminal ng ating battery. Kailangan lang natin siguraduhin na walang dadaloy na kuryente sa lahat ng sensors natin dito sa engine bay. Tapos, pwede nyo nang isprayan lahat ng makikita ninyong plastic at rubber parts dyan sa engine bay natin. Tignan nyo kumikinis na siya, diba? Kapag natuyo yan guys, ganyan na siya kaganda. Kahit yung mga rubber seals na nakikita nyo na yan, gamitan nyo ng Sparkle 1 guys para maganda pa rin siyang tignan. Kasi yung mga goma, ang bilis niyang pumangit. Tapos itong cover natin dito sa ating wiper motor, sprayan nyo rin. Napakaganda ng effect, diba? Tignan nyo naman yung na-sprayan. Kumpara dun sa hindi pa na-sprayan, diba? Ang ganda ng resulta. Eto sinong magsasabi ngayon na DIY lang yan, diba? Walang maniniwala, sasabihin nila ginawa ng shop. Pero wag ka, 200 pesos lang ang ginastos ko para dyan, diba? Tignan nyo naman kung gaano siya kaganda ngayon. Itim na lahat ng plastic parts at rubber parts na nakikita ninyo na kanina halos punong-puno ng alikabok. Pagdating naman dito sa loob guys, ang ginagamit ko is Aeropack leather protectant na. Pwede yan sa ating mga leather seats, sa ating dashboard at syempre dyan na nga sa ating mga door sidings. Pagdating naman sa pagpapabango, Aeropack Aircon Fresh. Kailangan lang dyan umaandar yung ating makina, naka-turn on yung ating aircon, nakatodo yung ating fan speed, tapos naka-activate yung recirculation. Pipindutin nyo lang yung button yan guys, tapos kailangan nyo siguraduhin na mag-lock syempre para kusang lumabas yung pabango. Isara ang mga bintana at pinto,
Tapos hihintayin nyo lang maubos yung laman yan. Kitang-kita naman natin sa salamin galing sa labas, di ba? Pag naubos na yan, pwede na tayong tumigil. Tapos pagbukas nyo ng pinto, grabe, ang bango niyan guys. Kaya sa mga nagpaplanong mag-buy and sell dyan guys, ang number one secret para maging successful tayo, huwag nyong bebentahan ng palpak na unit ang mga buyer nyo. Kasi sila mismo ang magiging living proof na maayos kayo as seller. Tapos sila rin, sa susunod na bibili sila ng sasakyan, babalik at babalik sila sa inyo.